Magandang araw. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang napakagandang istoryang to. Sa edad na 35, ay nanatili pa rin na binata itong si Mang Rodel. Nag-iisa lang siya sa buhay dahil pumanaw na ang kanyang mga magulang at may kanya-kanya na ring pamilya ang dalawa niyang mga kapatid na babae at sa Amerika na ang mga to naninirahan. Hindi naman masasabi na si Mang Rodel ay pangit o may kapansanan kaya walang nagkakagusto sa kanya dahilan upang manatili itong binata. Sa totoo lang ay pogi naman tong si Rodel. Nasa 5'7" ang height at taglay naman nito ang matipunong pangangatawan, kakisigan at kagwapuhan na hinahanap-hanap din ng mga kadalagahan. Nakapagtapos din naman siya ng 2-year course sa isang vocational school bilang electrician. Likas sa binata ang pagiging mabait at magalang sa kanyang kapwa, kaya marami ang humahanga at nakakakilala sa kanya sa kanilang lugar. Hindi ito mahilig sa mga inuman o sugal at pati na sa paninigarilyo. Tahimik lamang din to. A man of few words, ika nga. Kung kaya wala itong naging kaaway. At dahil sa kilalang masipag ang binata, kaya hindi na ito nahirapan pa na makapaghanap ng trabaho. Pagkatapos ng kanyang vocational course, ay nag-apply agad ang binata bilang janitor sa isang paaralan sa kanilang lugar. Dahil sa kakilala naman ni Mang Rodel ang principal ng naturang paaralan, kung kaya't siya ang maswerte na aplikante na tinanggap bilang janitor at siya na rin ang naging maintenance electrician ng paaralan. Sikat ang school sa kanilang lugar kahit pa may kamahalan ang tuition fee o matrikula. Ang nakakapag-enroll lamang doon ay pawang may mga kaya sa buhay. Ang ibang estudyante ay talagang mayayaman pa. Pawang magaganda ang karamihan sa mga babae. Halatang asikaso din nila ang mapuputi at makikinis na kutis. Sadyang nakakabighani ang mga kadalagahan sa naturang paaralan. 18 years old na above ang karamihan sa mga estudyante. Marurunong na rin tong sumunod sa mga uso, lalo na pagdating sa pananamit. Konti lamang ang estudyante ng mga lalaki na naka-enroll doon. At halos nasa 2 lamang ang lalaki sa bawat 10 babae, kaya hindi na nahihirapang manlikaw ang mga kalalakihan at sinasagot agad ng mga kadalagahan. Madalas nga na may nahuhuli si Mang Rodel sa iba't ibang mga lugar sa loob ng campus. Hindi lamang niya yun pinapansin. Taong 2017. Noong mag-enroll naman sa naturang paaralan, ang magandang dalaga na si Roxanne, ang nag-iisang anak ng kapitbahay ni Rodel na parehong OFW. Bata pa lamang si Roxanne ay kilala na ito ni Mang Rodel. Walang may pipintas si Rodel sa napakagandang mukha nito. Alam ni Rodel na balang araw ay isa si Roxanne sa mga magagandang dalaga sa kanilang lugar. Magiging kabiga-bighani din ang dalaga dahil sa maputi at makinis nitong kutis. Halos nasubaybayan ng binata ang pagdadalaga ni Roxanne dahil sa madalas niya itong nakikita noon na naglalaro sa kanilang lugar tulad ng ibang kabataan. Paminsan-minsan ay nakakausap din niya ito sa tuwing wala itong eskwela, kung ano-ano lang din ang kanilang napag-uusapan. Mga karaniwang tanong na sinasagot naman niya sa abot ng kanyang makakaya. Subalit minsan ay naitatanong nito sa kanya kung pwede na ba tong mag-boyfriend. Pinagbabawalan naman to ni Mang Rodel dahil nag-aaral pa lamang to. Dahil sa wala ang mga magulang, kaya kay Mang Rodel siya lagi nagtatanong. Minsan may mga tanong si Roxanne na kakaiba. Kung sasagutin daw ba niya agad kung sakaling may manliligaw sa kanya. Kung sasama daw ba siya kung may magyayayang lalaki na mag-date.
puro pagbabawal naman ang sinasagot ni Rodel. May isang pagkakataon na may kinumpuning aircon si Mang Rodel sa kwarto nito. Nakadapa ang dalaga sa kama na tila may pinapanood sa laptop. Hindi napansin ni Roxanne na tapos na pala si Mang Rodel at nasa likod na niya ito. Napansin ni Rodel na iba ang tema ng pinapanood ng dalaga, kaya't napailing na lamang to. Laking gulat naman ni Roxanne na nasa likod niya na pala si Rodel. Mabilis nitong isinara ang laptop dahil sa pagkagulat. "Alis na ako, Roxanne," paalam ni Mang Rodel. "Maraming salamat po ulit," sabi ni Roxanne. "Ituloy mo na yung pinapanood mo." Biro ni Mang Rodel na natatawa sa kanyang sinabi. Yun ang unang beses na nahalata ni Mang Rodel na may pagkapilya din ang dalaga. Noong magdebut si Roxanne, ay nagkataon naman na may importanteng lakad si Rodel, kaya hindi ito nakadalo sa mahalagang okasyon ng dalaga. Naisip tuloy ni Roxanne na umiiwas ang binatang kapitbahay. Kinabukasan ng umaga, matapos ang kanyang debut, ay si Roxanne pa mismo ang naghatid ng ulam para kay Rodel. Papalapit pa lamang ang dalaga ay nakita na siya ni Mang Rodel. Kaya pinagbuksan naman agad ng pinto ni Rodel ang dalaga. "Galit ako sa iyo, Mang Rodel. Bakit hindi ka dumalo sa aking debut kagabi?" May inis sa tono ng babae. "May inuutos sa akin si Principal, kaya hindi ko naman matanggihan." Mabilis ang sagot ni Rodel. "Hindi mo man lang ako nabati ng happy birthday." Panunumbat ng dalaga sa janitor na kapitbahay. "Maupo ka muna, Roxanne." Alok ni Rodel sa magandang dalaga. Naupo sila sa sofa na magkatabi pero halatang naiinis pa rin sa kanya ang dalaga. "Sorry na, Roxanne." Humingi na lang ng paumanhin ang binata sa nagmamaktol na kapitbahay. "Belated happy birthday. Salamat din sa dala mong pagkain." Napangiti si Rodel dahil sa asal bata pa rin to. "Dalaga na ako, Mang Rodel. 18 years old na ako," pahayag ni Roxanne. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang na nakikita kitang naliligo sa ulan kahit hindi naman lang naka-t-shirt. "Ang bastos mo naman, Mang Rodel," naiinis sa sabi ni Roxanne. "Bata ka pa kasi noon. Normal lang yun. Pero ngayon ay hindi na pwede dahil dalaga ka na at napakaganda mo pa." Paliwanag ni Mang Rodel. "Pwede na ba akong mag-boyfriend?" tanong ng dalaga. "Hindi pa rin pwede dahil kaka-birthday mo lang." Pagbabawal ng binata. "Bakit ang mga kaibigan ko ay may mga boyfriend na at may mga first kiss na rin sila?" Paliwanag ni Roxanne. "Huwag kang kagaya sa kanila," babala ni Mang Rodel. Bakit naman po?" Nalilitong tanong ni Roxanne. "Dahil sa hindi ka pa handa," sagot ng binata. Di turuan mo na lang ko, Mang Rodel. Kahit kiss lang, Lumalabas ang pagiging pilya ng dalaga. "Anong turuan?" Nagtataka naman si Mang Rodel sa sinabi ni Roxanne. "Para maging handa na ako kung sakaling mag-boyfriend na ako," sagot ng dalaga. "Hindi ganun kasimple yung ibig kong sabihin, Roxanne." Napapailing na lang si Mang Rodel. "Puro ka naman pagbabawal sa akin." Muling naiinis na sabi ng kapitbahay na dalaga. "Concerned lang ako sa iyo, Roxanne," sabi nito. "Please, baka pwede, ikaw na lang yung first kiss ko." Halos magmakaawa ang dalaga. Inilapit pa ni Roxanne ang kanyang pisngi. Pumikit at naghintay. Wala namang nagawa si Mang Rodel kundi hagkan sa pisngi ang magandang si Roxanne. "Tapos na," sabi ni Mang Rodel dahil nakapikit pa rin ang dalaga. Sa lips, Mang Rodel. Regalo mo na lang para sa aking debut." Muling humiling si Roxanne. "Bakit pati sa lips mo?" Biglang napatanong si Mang Rodel at nagtataka. "Kunwari ay ikaw ang boyfriend ko." Parang nakikipagbiruan lang si Roxanne. Total ay nasa loob naman sila ng kanyang bahay at siguradong walang makakahuli sa kanila, kaya naman napilitang sundin na lamang to ng binata.
Smack lang ang ginawa ni Mang Rodel, kaya napamulat ng mata si Roxanne. Yun na yun? May halong pangaasar na sabi nito. Ano ba kasing klase ang gusto mo? Napatanong to. Yung kagaya sana sa napapanood ko. Sagot ni Roxanne. Iba na yun. Napakagatlabi ang dalaga. Malumani na nagsalita dahil sa nabuking na siya noon ng janitor na kapitbahay. Basta, hanggang ito lamang ang bibibigay ko sa'yo. Oo na. Pero yung medyo sweet naman, para ka namang nagmamadali. O sige na, ipikit mo ang mga mata mo. Utos ni Mang Rodel. At pumikit naman ang dalaga. Napatingin si Rodel sa labi ni Roxanne. Sa mga sandaling yun, ay may umusbong sa kanyang damdamin na hindi niya maipaliwanag ang dahilan. Hinawakan ni Mang Rodel ang pisngi ng dalaga at binigyan ito ng isang malambing na halik. Naatulala ang dalaga sabay napangiti. Basta't huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito, ha? Halatang medyo nag-aalala si Mang Rodel. Huwag kang mag-alala. Secret lang natin to, sagot ang dalaga. Tama ka, Roxanne. Dapat tayong dalawa lang ang makakaalam nito. Salamat ha. Sa wakas, may first kiss na ako. Natatawa pa si Roxanne. Bawal ang ginawa natin, Roxanne. Paliwanag ni Mang Rodel. Oo, pero mas gugustuhin ko naman na ikaw yung una ko. Dahil alam kong aalagaan mo ko at hindi mo ako papabayaan o sasaktan. Ang paliwanag ng dalaga. Payag ka ba na kahit kunwari lang girlfriend mo ko, Mang Rodel? Tanong pa ni Roxanne. Sige, payag ako kapag tayong dalawa lang. Katulad ngayon ay ituturing kitang girlfriend. Sinabayan na lamang ni Rodel ang nais ni Roxanne. Umalis ang dalaga na may ngiti sa kanyang magandang muka. Halos pinagpawisan naman ng malamig si Mang Rodel dahil sa hindi niya inaasahan na sa araw na yun ay mahahagkan niya ang magandang kapitbahay. Naitanong tuloy ng binata sa kanyang sarili kung hanggang kailan niya kaya makakayang paglabanan ang namumuong nararamdaman para sa dalaga at paano niya maiiwasan ang tila pangaakit nito. Dahil na rin siguro sa walang mamagulang si Roxanne kaya naging malapit ang dalaga sa kanya. Ngayon na dalaga na to ay nag-aalangan na si Mang Rodel. Nagpasya siya na iwasan na lang na makausap si Roxanne. Subalit sadyang mahirap itago ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Napakaganda nito, kaya hindi niya maikakaila na sadyang napakaswerte niya kung siya ang gugustuhin nitong unang makatabi sa kama. Sadyang lihim ang nararamdaman niya para sa magandang kapitbahay na si Roxanne, dahil na rin sa layo siguro ng agwat ng kanilang edad. Kaya lihim ang pagtingin niya sa dalaga. Sinadyang iwasan ni Mang Rodel si Roxanne, pero pilit mang iniiwasan to ni Rodel. Tila kabaliktaran naman tong si Roxanne na laging lumalapit sa kanya. Siguro dahil na rin sa pangungulila sa mga magulang kung kaya't kay Mang Rodel niya hinahanap ang kalinga ng mga nakakatanda sa kanya. Sa unang araw ng eskwela, kung saan si Mang Rodel ay nagtatrabaho bilang janitor, ay nagkaroon agad ng pagkakataon si Roxanne na makausap ang binatang janitor. Habang nagwawalis si Mang Rodel sa may koridor, ay nakita ng binata ang dalaga na papalapit na sa kanya. Hindi na maiwasan ni Mang Rodel ang dalaga na matagal na niyang hinahangaan. Sa paglapit ni Roxanne sa kanya, ay napansin agad ng binata ang maputi at makinis na legs nito dahil sa suot nitong palda na mga 3 inches above the knee ang sukat. Nang makita ni Roxanne si Mang Rodel, ay ngumiti ito sa kanya. Kaya nasilayan din ng binata ang pantay-pantay na puting ngipin nito, na mas lalong nagpatingkad sa mapulang mga labi. Magandang umaga po, Mang Rodel. Magalang nabati nito sa binata. Magandang umaga din sa iyo, Roxanne. Bati naman ni Mang Rodel sa dalaga.
Hanga ako sa kasipagan mo, Mang Rodel. Seryoso ang dalaga sa kanyang sinabi at hindi parang nambobola lang. Mas hanga naman ako sa ganda mo, Roxanne, sabi ni Mang Rodel. Maganda ako? Totoo ba yung sinasabi mo? Napatanong si Roxanne. Totoo. At tama ang narinig mo. Napakaganda mo, Roxanne, sagot ni Mang Rodel. Bolero ka rin pala? Akala ko tuloy, sinadya mong hindi makipag-usap sa akin, sabi nito. Natameme si Rodel at hindi makapagsalita dahil tama naman ang sinabi nito. Nanatiling nakayuko ang matanda dahil totoong iniiwasan na niya ang dalaga matapos ang maling nangyari sa kanila. Bakit parang umiiwas ka na kausapin ako, Mang Rodel? Tanong ni Roxanne na parang gusto nitong malaman ang totoong dahilan. Hindi nasagot ni Mang Rodel ang tanong na yun ng dalaga. Sa tuwing lumalapit ako sa bahay ninyo dahil gusto sana kitang makausap, ang ginagawa mo ay nagpupunta ka sa loob at hindi na lumalabas, dugtong pa ni Roxanne. Nanatiling tikom ang matanda. Wala naman ibang makakarinig sa magiging usapan natin, Mang Rodel. Kahit ano pang pag-usapan natin ay tayo lang naman ang makakaalam. Pero halatang umiiwas ka na makausap ako. Dugtong pa na tanong nito. Sana tulad pa rin ng dati na kinakausap mo ko at sinasagot mo yung mga tanong ko. Hirit pa ng dalaga. Gusto ko pa naman sana. Ikaw yung gumabay pa sa akin sa ibang mga bagay na dapat kong malaman. May lungkot sa boses ng dalaga. Medyo nahihiya lang ako na kausapin ka, Roxanne. Dalaga ka na kasi. Medyo may ibig ipahiwatig itong si Mang Rodel. Mas kailangan ko ngayon ang gabay mo, Mang Rodel. Halatang may pakiusap naman sa tanong ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Napatanong bigla ang matanda. Gusto ko sana, ikaw lang. Ikaw yung maging una ko sa lahat. Walang pag-aalinlangan sa pagkakasabi ni Roxanne. Bakit ba iniisip mo yung mga ganyang bagay? Tanong ni Rodel sa dalagang kapitbahay. Dalaga na ako, Mang Rodel, at ikaw yung napili ko. Sagot nito na halatang pinag-isipan pa. Hindi nakapagsalita si Rodel. Parang desidido na talaga si Roxanne. Sana naman ipayagan mo ko, giit nito. Sige, bayag ako. Basta kailangan tayong mag-ingat at baka malaman pa ng ibang relasyon natin, sagot ni Mang Rodel. Sang-ayon ako sa sinabi mo, pahayag ni Roxanne. Walang dapat makaalam. At hindi dapat pinag-uusapan sa mga kaibigan, dugtong pa ni Mang Rodel. Alam ko na yun, secret lang natin, sagot ni Roxanne. Tama ka, dapat talaga secret lang natin, pagsang-ayon ni Rodel. Hindi mo na ba ako iiwasan? Seryoso ang naging tanong ng dalaga. Sa ganda mo, Roxanne, ay sadyang mahirap kang iwasan. Uwi ka naman ni Rodel. Maganda ba ako sa paningin mo? Tanong ulit ng dalaga. Walang lalaki ang hindi mabibighani sa ganda mo, Roxanne. Ang husay mong sumagot at magsalita mong Rodel. Sana, mas mahusay ka pa pagdating sa... Alam mo na? Natatawang sabi ni Roxanne. Huwag mo akong ginaganyan, Roxanne. Babala ni Rodel. Handa naman ako, Mang Rodel eh. Seryoso at halatang palaban na ang dalaga. Muli na namang natameme ang binata. Ilang sandali na nabalot ng katahimikan ng paligid sa kanila. Sana mula ngayon, di mo na ako iwasan ha. Dahil sa totoo lang, ay masaya ako pagkausap kita. Muling nagsalita si Roxanne. Sige. Lagi na kitang kakausapin, Roxanne, para makabawi naman ako. Pagpayag naman ni Mang Rodel sa hiling ng dalaga. Ayos lang naman po sa akin na kausapin mo ko, paalala pa ng dalaga. Umiiwas lang akong lapitan ka dahil baka ikainis at ikagalit mo ang pakikipag-usap ko sa'yo, sagot ni Rodel. Hayaan po ninyo at ako na lang ang pupunta sa bahay ninyo. Natatawa pa ang dalaga sa kanyang sinabi. Muling tumahimik si Rodel at biglang napaisip sa sinabi ni Roxanne. Naalala nito ang nangyari noong nakaraang araw.
Maganda ba talaga ako, Mang Rodel? Tanong ulit ng dalaga. Mula ulo hanggang paa ay pinagmasdan siya ni Rodel. Tiyak na sa ganda mo, Roxanne, ay balang araw dudumugin ka sa dami ng iyong manliligaw. Sabi nito na halatang may paghanga para sa dalaga. Naku, alam mo naman hindi po ba? Nawala nga ni isang naglakas loob na manligaw sa akin. May konting inis sa tono ng boses ni Roxanne. Natatakot lang siguro ang mga binata sa lugar natin dahil nasa iyo na ang mga katangian na hinahanap ng karamihan sa mga lalaki. Beauty and brain ka kasi, Roxanne, paliwanag ni Mang Rodel. Kilala kasi ni Mang Rodel ang mga magulang ni Roxanne, napawang matatalino. Engineer kasi ang ama at nurse naman ang nanay ni Roxanne. Alam din ng binata na ang dalaga ay palaging may honors sa school mula elementarya hanggang sa mga high school si Roxanne. May hina lang ang loob nila. Halata ang lungkot sa boses ng dalaga. Handa ka na ba na merong maligaw sa'yo? Tanong ni Mang Rodel sa dalaga. Oo naman po. Nag-18 na po ako, Mang Rodel. Subalit never pa ako nagkaroon ng manliligaw. Sagot ng dalaga. Huwag kang magmadali, Roxanne. Sa ganda mong yan ay mag-uunahan pa ang mga binata na manligaw sa'yo. Ang payo ni Rodel sa kanya. Kailan naman kayo darating yun? Pag matandang dalaga na ba ako? Tanong ulit ni Roxanne. Malay mo, baka nasa tabi-tabi lang ang binata na gustong manligaw sa'yo. Sagot ang binata. Ikaw po, Mang Rodel. Binata ka naman. Bakit hindi mo ko nililigawan? Tanong nito. Janitor lang ako, Roxanne. Nayo ko naman ang binata nang sumagot sa dalaga. Huwag mo nga hamakin ang trabaho mong yan, Mang Rodel. Isang marangal na trabahong pagiging janitor. At saka, ang pogi mo kaya? Ayaw mo lang manligaw. Sige ka, baka tumandang binata ka pagdating ng araw. Halatang hindi nagbibiro si Roxanne. Sana nga, may magkagusto pa sa akin, Roxanne. Matamlay na sagot ni Rodel. Ako na lang kayang ligawan mo, Mang Rodel, upang maranasan ko naman lang na magkaroon ng manliligaw at boyfriend. Tanong ng dalaga. Huwag mo akong mabiro-biro ng ganyan, Roxanne. Baka totohanin ko ang sinabi mo. Banta naman ni Rodel sa dalaga. Hindi na kita pahihirapan, Mang Rodel, kung sakaling liligawan mo ko. Ngumiti si Roxanne sa binata sabay kintat. Hindi agad nakapagsalita si Mang Rodel sa tinura ng magandang si Roxanne. Papasok na po ako, Mang Rodel, sabi nito. At naglakad na to patungo sa kanilang silid-aralan. Kung alam mo lang, Roxanne, matagal na kitang gusto. Sabi ni Rodel kasabay ng malalim na buntong hinanga habang pinapanood ang dalaga na papalayo na sa kanya. Nagkaroon naman ng lakas ng loob si Mang Rodel at nag-isip kung paano niya uumpisahan ang panliligaw sa dalaga. Hindi na rin niya maikakaila sa sarili na may pagtingin nga siya sa dalaga. Subalit hindi niya alam kung totoo ba ang sinabi ni Roxanne na siya na lamang ang ligawan. Kaya muling nagdadalawang isip si Mang Rodel dahil baka kasi nagbibiro lamang ang dalaga. Kung tototohanin niyang panliligaw tapos biro-biroan lang pala para kay Roxanne, ayaw niyang mapahiya at baka mas lalong mapaliw sa kanya ang dalaga. Sa paglipas ng mga araw, ay regular nang nakakausap ni Rodel ang magandang kapitbahay sa tuwing nagkakasalubong sila sa loob ng campus. Subalit hindi pa rin magawang manligaw ni Rodel sa dalaga. Isang araw ng Friday, ay maaga na namang pumasok sa school si Roxanne. Dahil sa wash day ang araw na yun, kaya hindi naka-uniform ang dalaga. Maganda ang damit na suot ni Roxanne, kaya mas lalong litaw ang kagandahan ng dalaga. Paglapit ni Roxanne, ay nakita nito si Rodel sa loob ng kanilang room. Kasalukuyang may inaayos na switch ng ilaw ang binata. Tamang-tama at katatapos lang nitong kumpunuhin ang switch nang dumating si Roxanne. Good morning po, Mang Rodel. Masayang bati ng dalaga. Good morning din sa iyo, Roxanne. Bati naman ni Rodel. Mang Rodel, bagay ba sa akin ang suot kong damit?
Nagpaikot-ikot pa ang dalaga sabay sa kanyang pagtatanong sa binatang janitor. Halatang may kapilihan sa kilos ng dalaga. Bagay sa'yo, Roxanne. Mas lalo ka pang gumanda sa suot mo. Sagot ni Mang Rodel. Napangiti naman ang dalaga. Sus, alam kong binubola mo lang ako, no? Parang nagmamaktol ang dalaga. Totoo ang sinabi ko. Ang ganda-ganda mo sa bagong damit mo na yan. Giit nito sa dalaga. Walang halong pambobola, Mang Rodel? Tanong ni Roxanne. Katunayan nga, kung kasintahan lang kita ay baka kanina pa kita niyakap. Walang pag-aalinlangan, nasagot naman ni Rodel. Di, isipin na lang natin na magkasintahan na tayong dalawa, Mang Rodel. Halata sa boses ni Roxanne ang excitement. Hindi ka ba magagalit sa akin? Tanong ni Rodel sa dalaga. Kahit higit pa sa yakap, papayag ako, Mang Rodel. Pahiwatig nito sabay ngiti. Doon ba sa bahay ko sa bahay mo? Hindi na nakapagpigil pa na sabi ng janitor. Basta, secret lang natin to, Mang Rodel. May konting pag-aalinlangan din mula sa dalaga. Huwag kang mag-alala, Roxanne. Wala akong pagsasabihan na kahit sino. Pangako. Baka may makakita sa atin dito. Kahit papaano, ay may takot sa tono ng boses ng dalaga. Halika, may alam akong lugar. Dinala ni Mang Rodel ang dalaga sa isang kubling lugar na kung may dumating man ay hindi agad sila mahahalata. Nagkatinginan muna ang dalawa. Nangakmang hahagkan na ni Mang Rodel ang dalaga, ay pumikit na lamang to at hinintay ang matamis na halik mula sa janitor. Mula sa noon ni Roxanne paibaba. Napansin ni Rodel na nakapikit pa rin ang mga mata ni Roxanne at tila walang bahid ng pagtutol mula dito. Parehas silang kinakapos sa paghinga sa kanilang palitan, ngunit wala pa ring pag-awat sa isa't isa. Parehas silang hingal. Nang maya-maya, nakarinig sila ng mga nag-uusap na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Dali-daling nag-ayos si Roxanne. Mabilis na naghiwalay ang dalawa at unang lumabas si Mang Rodel bitbit ang mga tools na ginamit niya sa pag-aayos ng switch. Kunwari ay may binabasa naman sa cellphone ng dalaga nang dumating ang kanyang mga klase. Maghapon na hindi makapaniwala si Rodel sa muling namagitan sa kanila ng dalaga. Sa kabilang dako ay naging masaya naman si Roxanne sa kanyang pangalawang halik mula sa binatang janitor. Kahit kunwari lang na magkasintahan sila, ay may kung anong alab na naman ang bumalot sa dalaga. Parang may kung ano sa kanyang pagkatao na nais pa ng masigit pa doon. Muling nakaisip ng kapilihan si Roxanne. Kaya naman nang makauwi na to at papadilim na, ay nagkunwari ito na dadalhan ng ulam si Rodel at pinuntahan niya ang binata sa bahay nito. Tao po. Tao po? Sabi ni Roxanne sabay katok sa pinto nito. Tuloy ka, Roxanne. Sabi naman ni Rodel nang pagbuksan nito ng pinto ang dalaga. Dinalhan kita ng ulam, wika ni Roxanne. Sa pagpasok ng dalaga sa bahay ni Mang Rodel, ay sinadya nito na ilapit ang sarili upang maamoy ng binatang janitor ang gamit niyang pabango. Ang bango naman ng kasintahan ko, sabi ni Rodel, na halatang pinanindigan pa rin ito na magkasintahan nga sila ni Roxanne. Napangiti ang dalaga nang tawagin siyang kasintahan ni Rodel. Malaki man ang agwat ng kanilang edad, ay hindi ito hadlang sa isipan ng dalaga. Mas lalong nanggigigil si Rodel sa suot ngayon ni Roxanne, dahil nakasando lamang to at isang manipis na short. Pwede ba natin ulitin yung kanina, Mang Rodel? Walang pag-aalinlangan na tanong ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng janitor. Hindi muna nakasagot ang dalaga sa tanong ni Rodel. Halatang nagdadalawang isip pa to kung uulitin niya ang tinanong niya. Yun ba talaga ang sinadya mo dito, Roxanne? Si Mang Rodel na lang ang diretsahang nagtanong sa dalaga. Opo, seryosong sagot ng dalaga
at naunawaan naman yun ni Mang Rodel. Hindi na nagdalawang isip pa ang janitor at dinala niya agad ang dalaga sa kanyang silid. Hindi na maaaring itanggi ng dalawa na parehas na silang nilukob ng matinding pagkauhaw sa isa't isa. Pagkasara ng pintuan, ay agad isinandal ni Rodel ang dalaga sa pinto at mabilis na nagyakapan ng dalawa na para bang magkasintahan talaga at agad sinuyo ang labi ng bawat isa. Agad na nakalas ni Rodel ang suot ng dalaga nang hindi nito namamalayan. Hindi makapaniwala si Mang Rodel na nasa harapan na niya ang babaeng matagal na niyang pinapangarap. Ang ganda mo talaga, Roxanne. Hindi ko sukat akalain na sa akin mo'y pagkakatiwala ang lahat. Mahina lamang ang pagkakabigkas ng janitor at tuluyan ang dinala ni Mang Rodel ang dalaga sa kanyang kama. Kusang binukas si Roxanne ng mabinti at iniyakap to sa bewang ng janitor. Tila ayaw niyang pakawalan pa ang matanda. Sa puntong yun ay tuluyan ng nagpadala sa agos ang dalawa. Walang sinayang na sandali. Halos mabaliw ang dalaga sa tindi ng tinatamasang alapaap. Nakapikit na lamang to habang mahigpit ang yakap dahil sa hindi malilimutang karanasan mula sa janitor na si Rodel. Lumipas pa ang minuto. Tuluyan ng humupa ang apoy na kanilang pinasiklab. Ang swerte ko, Roxanne. Ang tanging nasabi ni Rodel. Pero nag-aalala ko. Baka hinahanap ka na sa inyo. Ang katuwiran ni Mang Rodel. Alam nila na nandito ako, kaya hindi nila ako hahanapin, Mang Rodel. Ang sagot ng dalaga. Marami pang pagkakataon ang darating sa atin, Roxanne. Basta't mag-iingat lamang tayo. Ang payo nito sa dalaga. Sige po, Mang Rodel. Pinulot ni Roxanne ang mga kasuotan sa sahig at muling nag-ayos ng sarili. Pumunta ka na lang ulit dito sa bahay ko, Roxanne. Pag may panahon ka. Paalala pa ni Mang Rodel sa dalaga habang nag-aayos to. Babalik ako sa linggo, Mang Rodel. Day off kasi lahat ng katulong namin. Wala sila sa bahay maghapon. Mabilis ang naging pahayag ni Roxanne at sobrang excited. Ibig mo bang sabihin, maghapon din tayong magkakasama? Biglang napatanong si Mang Rodel. Ayaw mo ba nun, Mang Rodel? Balik tanong ng dalaga. Sa bagay, mas masaya nga kung buong maghapon tayong magkakasama. Napangiti si Rodel. Bibigyan ko pa sila ng pera, allowance, para sa panonood nila ng sine upang mas lalo pa silang gabihin sa pag-uwi. Paliwanag pa ng dalaga na nasisiyahan sa naiisip niyang plano. Paano, Mang Rodel? Aalis na po ko. Salamat muli ah. Pagpapaalam ng dalaga at tuluyan na tong umalis. Hanggang dito na lamang po muna ang ating istorya. At salamat sa mga pakikinig.